Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Magandang araw, Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Narito ang mga balitang binantayan ng Sais Patrol. Para sa ulo ng mga balita sa balitang international, Iran nagbabala sa pagsalakay ng United States. Pope Leo nanalangin para sa kapayapaan sa gitnang silangan at Ukraine. Sa balitang nasyonal, artificial intelligence para sa bawat Pilipinong mag-aaral. DPWH officials mananagot ng perjury kahit bawiin ang testimonya. DSWD nagbigay ng suporta sa nutrisyon sa mahigit 116,000 kabataan sa Calabarzon. Suspect arestado sa pagpatay sa 8 taong gulang bata sa lungsod ng San Pablo. Sa balitang Calabarzon, Cavite City naglungsad ng inspeksyon ng mga kolorom na jeep. Bacoor sumailalim sa declogging operation. Carmona City nagbigay ng birthday cash gift sa 670 PWD. Sa lalawigan ng Rizal, benchmarking activity, Batangas Provincial Health Office nakiisa sa Antipolo City Health Office. BJNP nakipag-ugnayan kay Mayor Calderon sa pamamagitan ng courtesy call. Rizal, GAD at Provincial Council of Women nagtipon sa Taytay. Sa lalawigan ng Quezon, Yakap Program pinalakas sa PhilHealth Workshop. Quezon Satellite Office binisita para siguraduhin ang operasyon. 763 street leaders nakatanggap ng regalo sa gift-giving program. Sa lalawigan ng Batangas, Medical, Surgical at Dental Mission isinagawa sa Bayan ng San Juan. 2026 Special Educational Fund budgeting sa San Pascual inihahanda. COA Entrance Conference para sa taong 2026 sisimula na sa Tanawan City Local Government Unit. Sa lalawigan ng Laguna, bagong 4 na palapag na gusali handog sa San Isidro Elementary School. Mas maginhawang transportasyon hatid ng South Luzon Railway project sa Cabuyao. 9,000 senior citizen sa Barangay Canlubang tumanggap ng social pension. Patient transport vehicle ipinagkaloob sa bayan ng Los Baños. Mahigit 1,500 Lagunense nakatanggap ng pinansyal at burial assistance mula sa pamahalaang panlalawigan. Binyang City nagsagawa ng unang management review para sa 2026. Congresswoman Cha Hernandez isinusulong ang reforma sa pangangalaga sa kalikasan. Laguna Lake Development Authority pinalakas ang pangangalaga sa Laguna de Bay. Kalawan Community College nakakuha ng 700,000 piso tulong mula sa Aboitiz. Santa Rosa handa na para sa Sikhayan Festival 2026. Kakulangan sa tubig tinalakay sa Strategic Forum. Santa Rosa handa na para sa Sikhayan Festival 2026. At narito na mga detalye at kabuuan sa ating mga balita. Sa balitang international, nagbabala ang pamahalaan ng Iran na gagawa ito ng retaliatory action laban sa Estados Unidos at Israel kung sakaling umatake ang mga puwersa ng Amerika bilang tugon sa malawakang protesta sa bansa. Ayon sa mga opisyal, ituturing nilang mga legitimate targets ang mga base militar ng US at teritoryo ng Israel kung sila ang unang tatamaan. Ang mga protesta ay nagsimula bilang pagtutol sa mga isyong pang-ekonomiya, ngunit lumawak na sa anti-government unrest. Ayon sa mga human rights group, lumampas na sa 500 ang nasawi at mahigit 10,000 ang naaresto sa nagdaang mga linggo dahil sa malupit na pagpapatupad ng batas at komunikasyon blackout na ipinatutupad ng gobyerno. Samantala, nagbabala rin ng Estados Unidos na stands ready to help
kasabay ng mga pag-aaral sa posibleng hakbang kabilang ang militar o cyber response, at tinawag naman ng Tehran ang Amerika at Israel na sangkot sa pagpapalaganap ng kaguluhan. Ang tensyon ay nagdulot ng alarma sa rehiyon kung saan nakataas ang alerto ng Israel, at sa kabila ng mga banta, nagpapatuloy ang protesta sa mga pangunahing lungsod na naglalayong ipahayag ang pagtutol sa pamahalaang pinamumunuan ng mga clerics at humihingi ng reforma sa politika. Ang sitwasyon ay nananatiling delikado at ang mga internasyonal na mamamahayag ay patuloy na nag-uulat sa pagtataas ng bilang ng mga nasawi at pagkilos ng gobyerno upang sugpuin ang protesta. Sa kanya naman lingguhang panalangin nitong linggo, nanawagan si Pope Leo ng kapayapaan sa mga lugar na labis na apektado ng digmaan at kaguluhan, partikular sa gitnang silangan at Ukraine. Binanggit ng Santo Papa ang pangangailangan ng pagtutulungan ng mga bansa at lider upang wakasan ang karahasan at itaguyod ang kapatiran at pagkakaunawaan. Aniya, ang panalangin para sa kapayapaan ay hindi lamang para sa nasa digmaan, kundi pati na rin sa mga pamilyang naapektuhan, mga bata at lahat na naghahangad ng katahimikan at seguridad. Hinimok din niya ang mga mananampalataya na magsikap sa pagpapalaganap ng pagkakaisa, respeto at pagkakaintindihan sa kabila ng mga pagkakaiba ng reliyon, kultura at politika. Ang pahayag ni Pope Leo ay nagbigay diin sa kahalagahan ng diwa ng pagkakaisa at pagkalinga sa kapwa bilang pundasyon ng tunay na kapayapaan sa mundo. Sa balitang nasyonal, inilunsad ng Department of Education o DepEd ang AGAP AI bilang bahagi na mas pinalawak na hakbang ng pamahalaan upang ihanda ang mga Pilipino sa makabagong teknolohiya. Sa naturang paglulunsad, binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatupad ng isang National AI Skills Training Program na nakatuon hindi lamang sa mga mag-aaral kundi pati na rin sa mga guro at mga magulang. Ayon sa Pangulo, mahalagang maunawaan at magamit ng wasto ang artificial intelligence upang maging handa ang bawat Pilipino sa mabilis na pagbabago at pag-unlad ng digital na mundo. Layunin ng programa na palakasin ang kaalaman at kakayahan ng sektor ng edukasyon at paggamit ng AI bilang kasangkapan sa pagkatuto at pagtuturo. Binibigyang halaga rin ng DepEd AGAP AI ang pagsusulong ng responsable, ligtas at inklusibong paggamit ng artificial intelligence. Tinitiyak ng inisyatiba na may sapat na gabay at kaalaman ang mga gumagamit upang maiwasan ang maling paggamit ng teknolohiya at mapakinabangan ito para sa kabutihan ng lahat. Sa pamamagitan ng programang ito, inaasahang mas palalakasin ang kakayahan ng mga mag-aaral at guro na makasabay sa pandaigdigang kaunlaran sa larangan ng teknolohiya habang tinutulungan ng bawat Pilipino na maging handa sa hinaharap na pinatatakbo ng AI. Samantala, pinaalalahanan ni Senador Ping Lacson ang mga opisyal ng DPWH sa mananagot sa perjury kung bawiin nila ang kanilang mga sinumpaang testimonya sa flood control scandal. Ani ni Lacson, hindi rin mahuhulog ang kaso kahit bawiin ang mga sanaysay dahil may circumstantial at dokumentaryong ebidensya at iniimbestigahan ng DOJ at AMLAC ang ilan sa mga sangkot. Itinakda ng Blue Ribbon Committee ang susunod na pagdinig sa January 19 at maaaring magsubpwena ng mga hindi dumating na opisyal. Kung hindi sumipot, pwede silang patawan ng warrant of arrest. Tinugon din ni Lacson ang mga paratang laban sa komite at tiniyak na patuloy ang investigasyon sa mga anomalya sa DPWH kabilang ang 50 bilyong Special Allotment Release Order. Sa madalit sabi, mananagot ang mga opisyal sa batas at hindi mapipigilan ang investigasyon sa corruption sa flood control projects. Sa DSWD, patuloy na pinalakas ng Department of Social Welfare and Development ang laban kontra malnutrisyon sa mga bata sa pamamagitan ng Supplementary Feeding Program na nakatulong sa 116,000 kabataan sa rehiyon ng Calabarzon. Noong 2025, umabot sa 116,809 na mga batang nakatala sa Child Development Center sa 121 lungsod at munisipalidad ang nakinabang sa programa na tumanggap ng mga pagkain at nutrition interventions na nagkakahalaga ng 350.43 milyon. Layunin ng programang ito na mapabuti at mapanatili ang malusog na paglaki ng mga kabataan sa kanilang pinakaunang yugto ng buhay, isang kritikal na panahon para sa tamang nutrisyon at pangkalahatang kalusugan. Ang SFP ay bahagi na mas malawak na inisyatiba ng pamahalaan upang tugunan ang malnutrisyon sa mga batang Pilipino, kasabay ng iba pang serbisyong pangkalusugan at edukasyon
upang masiguro ang holistic na pagunlad ng bawat bata sa bansa. Samantala, balitang nasyonal pa rin, nagbabagang balita, arestado ang suspect sa pagpatay sa 8 taong gulang doon sa lungsod ng San Pablo. May report si Kasandigan Nelson Di Mapilis. Sa Kasandigan, Chris, sinampahan na ng kasong murder sa piskalya ang isang suspect na nakilalang si alias Lito, kaugnay sa pagpatay sa isang minor de edad sa lungsod ng San Pablo City. Ayon kay Police Major Jerry Malipol, Deputy Chief of Police ng San Pablo, ang pagsasampa ng kaso ay nakabatay sa mga testimonya ng mga kaanak ng biktima na nagtuturo sa suspect bilang responsable sa krimen. Ibinahagi rin ng mga magulang ng biktima na nagalit ang suspect sa bata dahil sa paratang na binubuli nito ang apo ng suspect. Samantala, mariing itinanggi ng alias Lito ang akusasyon laban sa kanya at ng umano'y motibo na iniuugnay sa insidente. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad habang hinihintay pa ang susunod na hakbang ng piskalya kaugnay sa kasong isinampa. Para sa 6 Patrol, Nelson Di Mapilis, ang kasandigan mo, ipagsabi. At yan ang ating unang bahagi, balitang international at nasyonal. Babalik ang 6 Patrol. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Royal Cable, Bridging Communities and Connecting Businesses, Motor Central, Kaibigan Community, Royal Star, ang appliance store ng bayan, at Rabam Laguna Corporation. Moving up towards greater heights. Motor Central Payment Channels. Easy and hassle-free payments, kaibigan. Gusto mo ba ng extra income, kaibigan? Mag-apply na at maging Motor Central Online Sales Agent. Send your requirements sa Motor Central OSAP Recruitment at gmail.com. Motor Central. Nagbabalik ang 6 Patrol. Narito naman ang mga balita sa Calabarzon, sa Cavite. Nagsimula ang Cavite City Traffic Management Office ng inspeksyon sa mga jeep na kolorim sa kahabaan ng P. Burgos Street nitong Sabado. Layunin ng operasyon na tiyakin ang kaligtasan sa kalsada at masiguro na sumusunod ang mga pampasaherong sasakyan sa mga regulasyon ng transportasyon. Kasama sa ininspeksyon ang pagsusuri ng mga mauusok na mufflers, sirang headlights, signal lights at brake lights. Ayon sa CCTMO, ang hakbang na ito ay bahagi ng kanilang mas malawak na kampanya laban sa kolorum at sa mga sasakyang hindi ligtas sa kalsada upang maproteksyonan ang mga motorista at pasahero. Pinayuhan din ng ahensya ang mga may-ari ng jeep na ayusin ang kanilang mga sasakyan at sumunod sa mga itinakdang regulasyon upang maiwasan ang parusa at mapanatili ang kaayusan sa kalsada. Anila, patuloy ang kanilang inspeksyon sa iba-iba pang bahagi ng lungsod
upang maging bahagi ng pagsisikap na gawing mas ligtas at maayos ang transportasyon sa lungsod ng Cavite. Sa Bacoor, nagkaroon ng declogging operation sa Barangay Mambok 2, City of Bacoor, Cavite bilang bahagi ng mas malawak na programa para sa maayos na daloy ng tubig sa lungsod. Ang operasyon ay isinagawa sa direktibang utos ni Mayor Strike Revilla na nag-uutos sa lahat ng barangay na magsagawa ng sariling paglilinis ng mga kanal sa kani-kanilang nasasakupan. Ayon sa opisyal ng barangay, patuloy na kumikilos ang ibang barangay upang linisin ang mga kanal at maiwasan ang pagbaha lalo na sa panahon ng malakas na ulan. Binibigyan din ng lokal na pamahalaan ang kahalagahan ng regular na paglilinis ng kanal upang masiguro ang kaligtasan at kaayusan ng komunidad. Pinayuhan ang mga residente na makiisa sa mga declogging activities sa pamamagitan ng hindi pagtatapon ng basura sa kanal at pag-uulat ng anumang bara o semento na maaaring humadlang sa daloy ng tubig. Ang ganitong hakbang ay bahagi ng patuloy na inisyatibo ng Bacoor City na mapanatili at malinis at maayos ang kapaligiran para sa lahat. Sa Carmona City, pinangunahan ng Persons with Disability Affairs Office ang pamamahagi ng birthday cash gifts para sa 670 person with disabilities ng siyudad ng Carmona bilang bahagi ng Handog Extra Linga Program o HELP na saklaw ng distribusyon ang mga PWDs na nagdiwang ng kanilang kaarawan noong buwan ng Nobyembre at Disyembre. Layunin ng HELP na suportahan ng PWD at tiyakin ang inklusibong pakikilahok nito sa komunidad. Ayon sa BIDAW, ang munting regalong ito mula sa kanilang pamahalang lungsod ng Carmona ay simbolo ng pagpapahalaga sa kanilang kontribusyon at karapatan at nagsisilbing tulong upang mapabuti ang kanilang kalidad ng buhay. Bumati rin ang lokal na pamahalaan ng belated happy birthday sa lahat ng benepisyaryo at tiniyak na patuloy ang kanilang pagsisikap na walang PWD ang maiiwan sa mga programa ng lungsod. Alinsunod sa adhikain ng dapat angat ang lahat. Ang HELP ay isa sa pangunahing programa ng pamahalang lungsod ng Carmona na naglalayong magtaguyod ng pantay na oportunidad, suporta at malasakit para sa bawat miyembro ng komunidad, lalo na sa mga persons with disabilities. Sa lalawigan ng Rizal, bumisita sa Antipolo City Health Office ang Batangas Provincial Health Office at Nasugbu Municipal Health Office para sa isang public health surveillance benchmarking activity. Layong mapag-aralan ang makabagong sistema at inisyatibo sa pangangalaga ng kalusugan sa publiko. Ipinakilala ng Antipolo City Health Office sa kanilang mga bisita ang ilan sa mga matagumpay na program ng City Epidemiology, Surveillance and Disaster Response Unit. Kabilang dito ang Antipolo EpiRadar, isang real-time health data monitoring tool na mabilis na nakakatukoy ng hindi pangkaraniwang health events, potential outbreaks, at emerging health threats. Antipolo EpiShare, isang reporting at alert tool na nagpapabilis sa health response at koordinasyon. At Antipolo Alerto Eskwela, isang school-based surveillance platform na tumutulong tiyakin na protektado ang mga mag-aaral mula sa posibleng pagkalat ng viral diseases gamit ang health data at evidence-based actions. Ayon sa City Health Office, ang mga nabanggit na inisyatibo ay hindi lamang proven na tested na epektibo, kundi nakatanggap na rin ng international recognition sa iba't ibang bansa tulad ng Sydney, Australia, Berlin, Germany, Sweden at iba pang proud tayong may ibahagi ang ating best practices dahil makakatulong ito sa pagpapalakas ng public health surveillance sa ibang lugar ayon sa CHO. Dagdag pa nito, umaasa silang mas magiging kapaki-pakinabang ang napag-usapan sa pagbuo ng mas episyente at maaasahang health monitoring system sa lalawigan ng Batangas. Sa BGNP, nag-courtesy call sa tanggapan ng punong bayan si JO2 Clarence Joshua Dili ng Bureau of Jail Management and Penology kay Mayor Jerry Calderon. Kasama rin sa pagbisita si Municipal Local Government Unit Operations Officer Alaysa Barameda bilang bahagi ng patuloy na koordinasyon ng pagitan ng ahensya at ng pamahalaan. Layunin ng courtesy call ang makipagpulong sa alkalde upang ilahad ang mga programa at proyekto ng BJNP, gayon din ang mga serbisyo at tulong na maaaring magbigay ng ahensya sa pamahalaang bayan. Tinalakay rin ang mga planong aktibidad na nakatuon sa pagpapalakas ng rehabilitasyon, moral recovery, at kapakanan ng mga person deprived of liberties. Sa pulong, binigyan din ang kahalagahan na ugnayan at pagtutulungan ng BGNP at lokal na pamahalaan
upang mas mapahusay ang pagpapatupad ng mga programang may kaugnayan sa kaayusan, kaligtasan at serbisyong panlipunan. Nabanggit din ang posibilidad ng mga joint programs na makikinabang hindi lamang sa PDLs kundi pati na rin sa mas malawak na komunidad. Nagpasalamat naman si Mayor Calderon sa pagbisita at inisyatiba ng BGNP at ipinahayag ang kahandaan ng pamahalaang bayan na makipagtulungan sa mga programa na naglalayong isulong ang kaayusan, rehabilitasyon at patuloy na pag-unlad ng bayan. Sa lalawigan pa rin ng Rizal, aktibong lumahok ang pamahalaang bayan ng Taytay sa ginanap na Convergence Meeting ng Rizal Gender and Development Focal Persons sa Rizal Provincial Council of Women na isinagawa sa Ismail Taytay Hall. Nagsilbing mahalagang plataforma ang pagpupulong para sa mga bayan sa lalawigan ng Rizal upang ibahagi ang kanilang pangunahing programa at aktibidad kaugnay ng gender and development. Tinalakay dito ang mga hamon at karanasan sa pagpapatupad ng mga programa bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na mapalakas ang mga inisyatiba para sa gender equality at pagtataguyod ng karapatan ng kababaihan. Naging matagumpay ang aktibidad sa tulong at suporta ni Mayor Alan De Leon kasama ang mga kasapi ng 30th Sangguniang Bayan, Taytay Gender and Development Office at ang LCW Chairwoman ng Taytay na si Nanay Oni De Leon. Sa pamamagitan ng ganitong pagtitipon, patuloy na pinagtitibay ng pamahalang bayan ng Taytay ang kanilang advokasya sa pagtulong ng gender and development sa pagtataguyod ng mas inklusibo, makatarungan at pantay na pamayanan para sa lahat. Sa lalawigan ng Quezon, aktibong nakiisa si Governor Dr. Helen Tan sa isinagawang workshop on yakap enhancement para sa primary care provider networks at healthcare provider networks na pinangunahan ng PhilHealth Insurance Corporation sa PHIT Regional Office NCR Makati City. Dinaluhan ang nato ng workshop na ilang local chief executive at mga kinatawan mula sa iba't ibang PCPN at HCPN sa buong bansa. Sa okasyong ito, ibinahagi ni Governor Tan ang mga best practices ng pamahalang panlalawigan ng Quezon kaugnay na epektibong paggamit ng capitation payment sa ilalim ng Special Health Fund bilang isang PCPN site. Layunin ng workshop na papahusay ang implementasyon ng YAKAP program sa pamamagitan ng pagpapalakas ng ugnayan ng PhilHealth at mga lokal na pamahalaan, gayon din ang pagbabahagi ng mga estratehiya upang matiyak ang episyente, inklusibo at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Ayon sa opisyal, nagsilbing mahalagang plataforma ang aktibidad upang pagtibayin ang kolaborasyon ng iba't ibang sektor sa patuloy sa pagsusulong ng abot-kaya at makataong serbisyong pangkalusugan para sa bawat Pilipino. At upang masiguro ang maayos na operasyon at serbisyo para sa mga mamamayan, personal na binisita ni Governor Dr. Helen Tan kasama si Mayor Ninong Erwin Pastrana at mga miyembro ng Sangguniang Bayan ang Quezon Provincial Government Satellite Office sa Mauban. Sa pagbisita, tinilaki ni Governor Tan ang mga serbisyong inialok ng Quezon Provincial Government sa Kapitolyo na maaari nang makuha sa pamamagitan ng satellite office upang mas mabilis at madaling ma-access ng mga mamamayan sa iba't ibang bayan kabilang ang Mauban. Ayon kay Mayor Pastrana, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan upang mapalakas ang serbisyo publiko at masiguro ng maayos ang koordinasyon sa pagitan ng pamahalang panlalawigan at ng lokal. Ang ganitong hakbang ay nagpapakita ng dedikasyon ng pamahalang panlalawigan at lokal sa pagbibigay ng maginhawa at episyenteng serbisyo para sa lahat ng residente. Nakatanggap ng regalo ang 763 street leaders mula sa iba't ibang barangay sa District 6 na isinagawa ng gift-giving program sa tanggapan ni Councilor Vito Soto Generoso. Layunin ng programa na pasalamatan at kilalanin ang kontribusyon ng mga street leaders sa kanilang komunidad, lalo na sa pagpapanatili ng kaayusan at pagtutulungan sa barangay. Ayon kay Councilor Generoso, mahalaga ang papel ng street leaders bilang tulay ng komunikasyon sa pagitan ng lokal ng pamahalaan at mga residente. Binanggit din niya ang patuloy na suporta ng kanyang opisina sa programa at aktibidad na makatutulong sa kapakanan ng community leaders at ng kanilang nasasakupan. Sa pamamagitan ng ganitong inisyatiba, pinapalakas ng pamahalaan lokal ang ugnayan sa pagitan ng opisyal at ng grassroots leaders na naglalayong mas maging epektibo at inklusibo ang serbisyo sa bawat barangay. Sa lalawigan ng Batangas, isinagawa sa bayan ng San Juan ang Medical, Surgical and Dental Mission sa inisyatiba ng Batangas Eastern Academy o BEA Batch 1974 sa pakikipagtulungan ni Ginoo at Ginang Rudy at Saida Mago at ng Carolina Medical Mission katuwang
ang pamahalaang bayan ng San Juan sa pamumuno ni Mayor Ildebrando Salud. Kasama rin sa aktibidad ang Municipal Health Office, Rural Health Unit at San Juan District Hospital na magkatuwang na nagsusulong ng serbisyong pangkalusugan para sa mga mamamayan. Isinagawa sa General Yanba Mendoza Memorial Sports Center sa Barangay Poblasyon ng Medical at Dental Mission na kinabibilangan ng libreng konsultasyon at pamamahagi ng libreng reading classes. Ang surgical mission para sa minor surgery ay isinagawa sa San Juan District Hospital sa Barangay Talahiban. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang medical, surgical at dental mission ay patunay na matagumpay na pagtutulungan ng pribadong sektor at lokal na pamahalaan sa paghahatid ng dekalidad at abot-kayang serbisyong pangkalusugan, lalo na para sa mga mamamayan ng San Juan sa nangangailangan. Pinangunahan ni Mayor Ruana Conti ang 2026 Special Educational Fund budgeting upang tiyakin ang tamang alokasyon ng pondo na susuporta sa dekalidad na edukasyon sa bayan ng San Pascual. Layunin ng aktibidad na ito na palakasin ang mga programang pang-edukasyon, pagbutihin ang mga pasilidad ng paaralan at suportahan ang iba't ibang inisyatiba na makikinabang ang mga mag-aaral, guro at buong komunidad ng edukasyon. Ayon sa lokal na pamahalaan, sa pamamagitan ng magkatuwang na pagpaplano at responsableng pamamahala, patuloy na iniimbest ng LGU ang pondo sa edukasyon bilang pundasyon para sa mas maunlad at empowered na San Pascual. Samantala, formal na sinimula ng Commission on Audit o COA ang entrance conference para sa calendar year 2026 sa pamahalaang lungsod ng Tanawan sa pangunguna ng mga kawani ng Regional COA at ni Mayor Sunny Perez Collantes, kasama ang Local Finance Committee at iba't ibang tanggapan ng lokal na pamahalaan. Layunin ng pagpupulong na masukat at masusi ang antas ng pagsunod ng lungsod ng mga pamantayang pinansyal na itinakda ng COA. Gayon din ang pagpapalakas ng transparency, kaayusan at accountability sa pamamahala ng pondo sa pamahalaan. Sa kanyang mensahe, tiniyak ni Mayor Collantes ang buong kooperasyon at suporta ng pamahalang lungsod sa isasagawang audit. Inatasan niya ang lahat ng tanggapan na ihanda at ayusin ang mga kinakailangang dokumento upang matiyak ang maayos, objektibo at episyenteng progreso ng pagsusuri. Hinikayat din ng alkalde ang mga kawani na maging bukas sa mga obserbasyon at rekomendasyon ng COA bilang mahalagang hakbang sa patuloy na pagpapabuti ng sistemang pinansyal at pamamahala sa lungsod. Kinalakay rin ng entrance conference ang mahalagang schedule ng audit, mga tungkulin at responsibilidad ng bawat departamento at mga dokumentong kinakailangang isumite alinsunod sa saklaw at regulasyon ng COA. Sa kabuuan, ang pagpupulong ay nagsisilbing panimulang hakbang upang matiyak ang agarang pagtugon sa mga audit observations at rekomendasyon. Bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan lungsod ng Tanawan na mapahusay ang pamamahala ng pondo at mapabuti ang mga serbisyong inihahatid sa mga Tanawenyo. Dumako naman tayo sa lalawigan ng Laguna sa pangunguna ni Mayor Art Mercado, katuwang ang City Engineering Office, DepEd SDO San Pedro, mga kawani ng San Isidro Elementary School at lokal na pamahalaan. Formal nang pinasinayaan ang 4 na palapag na school building na may 8 silid-aralan sa San Isidro Elementary School, Sitio Bayan-Bayanan, Barangay San Vicente, San Pedro. Ang bagong pasilidad ay dinisenyo at itinayo ayon sa tamang pamantayan upang matiyak ang ligtas, maayos at matibay na kapaligiran para sa pagkatuto na makikinabang sa humigit kumulang 2,000 mag-aaral kabilang ang mga kasalukuyan at mga susunod pang henerasyon. Lubos namang pinasalamatan ni Mayor Art Mercado ang lahat ng naging katuwang sa proyekto, lalo na sa mga taxpayers, at binigyan diin na bawat pondo ay maingat na inilalaan sa mga konkretong pangangailangan ng edukasyon mula sa gusali at silid-aralan hanggang sa mga upuan, lamesa at aklat. Ayon sa alkalde, ang mga proyekto ay isa lamang sa mga hakbang ng pamahalaan ng lungsod ng San Pedro upang palakasin ang sektor ng edukasyon at paunlarin ang komunidad bilang bahagi ng patuloy na advokasya para sa mas maayos, matatag na kinabukasan para sa mga mag-aaral. Isang makabuluhang pagpupulong ang ginanap kamakailan para sa development ng South Luzon Railway Project na isinagawa sa lungsod ng Cabuyao. Pinangunahan ni Mayor Dennis Hain kasama ang iba pang lokal na opisyal at kinatuwa ng proyekto ang talakayan ukol sa implementasyon at benepisyo ng nasabing proyekto.
Ayon kay Mayor Hain, buong suporta ang pamahalaan ng Kabuyaw sa proyektong magdadala ng mas mabilis, mas ligtas at mas maginhawang transportasyon para sa bawat mamamayang Kabuyenyo. Sa bagong Kabuyaw, tuloy-tuloy ang progreso ayon kay Mayor Dennis Hain. Inaasahan namang mapapabuti ang South Luzon Railway Project sa konektibidad ng Kabuyaw at sa iba pang bahagi ng Luzon, magpapalakas ng lokal na ekonomiya at magbibigay ng mga epesyenteng opsyon sa transportasyon para sa mga residente at negosyo. Sa lungsod ng Calamba, isinagawa ang pamimigay ng social pension sa Barangay Canlubang para sa humigit kumulang 9,000 senior citizens bilang bahagi ng patuloy na suporta ng pamahalang lungsod sa mga nakatatanda. Pinangunahan ni Mayor Ros Rizal ang programa na naglalayong ipadama ang malasakit ng lungsod at tiyakin ang mga lolo at lola ay ramdam ang kanilang halaga sa komunidad. Ayon sa pamahalaang lungsod, ang social pension ay isang simpleng paraan upang magbigay ng tulong pinansyal at magpaabot ng mensahe ng pag-aaruga sa mga nakatatanda. Bahagi ito ng mas malawak at hakbang upang suportahan ang mga vulnerable sectors at tiyakin ang kanilang kaginhawahan at seguridad sa pang-araw-araw na buhay. Ang programang ito ay pinapakita ang patuloy na dedikasyon ng lungsod ni Mayor Ros Rizal na bigyang halaga ang bawat miyembro ng komunidad, lalo na ang mga senior citizens na nag-aambag ng kanilang panahon at sakripisyo para sa ikaunlad ng Calamba. Tinanggap at isinagawa ang opisyal na turnover ng patient transport vehicle para sa pamahalang bayan ng Los Baños bilang dagdag na tulong pagpapalakas ng serbisyong pangkalusugan ng munisipyo sa pamamagitan ni Congressman Ramil Hernandez. Layunin ng pagkakaloob ng PTV na matiyak ang mabilis, ligtas at epesyenteng transportasyon ng mga pasyente lalo sa panahon ng emergency kung saan bawat minuto ay napakahalaga. Malaking tulong ito upang mas mapahusay ang kakayahan ng lokal na pamahalaan sa agarang pagtugon sa pangangailangang medikal ng mga mamamayan. Ayon kay Congressman Ramil Hernandez, patuloy ang kanyang suporta sa mga programa nagpapalakas sa serbisyong pangkalusugan sa distrito bilang bahagi ng kanyang advokasya na mailapit ang dekalidad na serbisyong medikal sa bawat komunidad. Nagpaabot din ng pasasalamat ang mga opisyal ng munisipyo sa Sangguniang Bayan ng Los Baños sa pangunguna ni Mayor Neil Andrew Nocon sa kanilang mahigpit na pakikipagtulungan upang maisakatuparan ang mga proyektong ito. Ang pagkakaloob ng patient transport vehicle ay patunay ng matibay na ugnayan ng pambansang pamahalaan at lokal na pamahalaan sa layuning mapabuti ang kalusugan at kapakanan ng mga taga Los Baños. Samantala, mahigit 1,500 Lagunense ang nakatanggap ng agarang tulong pinansyal matapos ipagpatuloy ng pamahalang panlalawigan ng Laguna ang pamahagi ng financial at burial assistance sa ilalim ng pamumuno ni Governor Sol Aragones. Layunin ng programa na tulungan ang mga mamayang nangangailangan at suporta para sa maintenance medicines, laboratory tests, gastusin medikal at paglilibing, lalo na sa mga pamilyang may pangmatagalang karamdaman at mga dumaranas ng hindi inaasahang pagkawala ng mahal sa buhay. Binigyan din ni Paul Ubaldo, Officer in Charge ng Emergency Assistance Division, ang kahalagahan ng kompleto at updated na mga dokumento upang mapabilis ang proseso ng aplikasyon. Ibinahagi rin ng isang benepisyaryo may stage 3 colon cancer ang malaking tulong na natanggap na ayuda sa kanyang patuloy na gamutan. Habang nagpaabot naman ng pasasalamat si Lucita Navarez ng Canlubang sa patuloy na malasakit ng pamahalang panlalawigan. Ang programa ay patunay na adhikain ng lalawigan na unahin ang kapakanan ng bawat Lagunense sa oras ng pangangailangan. Sa Binyang City, hindi humihinto ang pamahalaan lungsod ng Binyang sa pagpapaigting ng kanilang serbisyo publiko. Sa kasalukuyan, isinagawa ang management review para sa taong 2026 na pinangunahan ni Mayor Jel Alonte at dinaluhan ng mga department heads upang talakayin ang pagpapaayos at pagpapabuti ng mga programa at proyekto ng lungsod. Ayon kay Mayor Jel Alonte, bahagi ang pulong na ito ng ISO requirements upang masiguro na bawat proyekto at programa ay maayos na napaplano, epektibong na ipapatupad at tunay nararamdaman ng pamilyang Binyanense. Binigyan din niya ang patuloy na pagsusuri at pagwawasto sa sistema upang mas mapabuti ang serbisyo sa mga residente. Sa pamamagitan ng ganitong hakbang, layunin ng pamahalaan lungsod ng Binyang na maging mas transparent, accountable
at responsive sa pangangailangan ng komunidad habang pinapalakas ang kalidad ng pamamahala sa bawat departamento. Patuloy naman ang pagsusulong ni Calamba Lone District Representative Cha Hernandez ng mga reforma sa pamahalaan at pangangalaga sa kalikasan bilang bahagi ng kanyang advokasya para sa maayos na pamamahala at napapanatiling kaunlaran. Sa kanyang panunungkulan sa Kongreso, nakapaghain si Congresswoman Cha Hernandez ng 71 panukalang batas at naging co-author sa 37 panukalang batas na nagpapakita ng kanyang aktibong papel sa paggawa ng mga batas na may direktang pakinabang sa mamamayan. Kabilang sa kanyang mga isinusulong ang pagpapalakas ng good governance, transparency at mga programang naglalayong protektahan ang kalikasan at likas yaman. Ayon kay Congresswoman Cha Hernandez, mahalagang isabay ang kaunlaran sa responsabling pangangalaga sa kapaligiran upang matiyak ang isang mas ligtas at maunlad na kinabukasan para sa susunod na henerasyon. Sa magitan ng patuloy na paghahain at pakikiisa sa mga panukalang batas, pinatutunayan ni Congresswoman Cha Hernandez ang kanyang dedikasyon sa serbisyo publiko at sa pagsusulong ng mga reformang makakatulong hindi lamang sa Calamba, kundi sa buong bansa. Muli namang pinagtibay ng Laguna Lake Development Authority ang kanilang pangako sa pangangalaga ng kalikasan at pagpapatibay ng climate resilience sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa iba't ibang sektor para sa rehabilitasyon at proteksyon ng Laguna de Bay watershed. Isinagawa ang isang tree growing activity sa Barangay Langgam, lungsod ng San Pedro, Laguna bilang bahagi ng Laguna de Bay Watershed Greening Program. Lumahok dito ang humigit kumulang 300 tao kalahok mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, pribadong institusyon at mga katuwang na organisasyon. Layunin ng aktibidad na mapalakas ang konserbasyon ng kapaligiran, maiwasan ang soil erosion at makatulong sa pagpapanumbalik ng kalagayan ng watershed na mahalaga sa kalusugan ng Laguna de Bay. Binigyan diin ng LLDA ang kahalagahan ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan at komunidad sa pagtugon ng hamon ng climate change at sa pangmatagalang pangangalaga sa likas yaman. Sa pamamagitan ng ganitong inisyatiba, patuloy na hinihikayat ng Laguna Lake Development Authority ang aktibong pakikilahok ng publiko at mga stakeholder upang matiyak ang napapanatiling pamamahala at proteksyon ng Laguna de Bay para sa susunod na henerasyon. Nakatanggap ang Calauan Community College ng Educational Assistance na nagkakahalaga ng 700,000 piso mula sa pribadong kumpanya na Renewable Energy na Aboitiz Renewables Incorporated sa pakikipagtulungan sa Aboitiz Foundation Incorporated. Layunin ng tulong na ito na palakasin ang digital learning at patuloy ang kolehiyo na naaabot ang pambansang pamantayan para sa tertiary education. Kasama sa ibinigay na tulong ang mga desktop computers at office furniture na direktang makikinabang sa 500 mag-aaral na naka-enroll sa Bachelor of Science in Midwifery at Bachelor of Science in Public Administration program ng CCC. Ayon sa pamunuan ng CCC, malaking tulong ang mga kagamitan sa pagpapabuti ng kalamidad ng pagtuturo at pag-aaral, lalo na sa panahon kung kailan mahalaga ang access sa digital resources. Sa pamamagitan ng partnership na ito, inaasahang mas mapapalawak ang oportunidad ng mga mag-aaral na magkaroon ng maayos at modernong kagamitan sa kanilang pag-aaral, kasabay ng pagtugon sa pamantayan ng Commission on Higher Education. Handa na ang lungsod ng Santa Rosa sa inaabangang Sikhayan Festival 2026. Ang taon ng selebrasyon ay tampok ang kultura, kasaysayan at pagkakaisa ng lungsod at inaasahang muling magsasama-sama ang mga residente at bisita upang damhin ang makulay at masiglang pagdiriwang. Ayon sa mga tagapag-organisa, layunin ng Sikhayan Festival na ipakita ang yaman ng kultura at tradisyon ng Santa Rosa, pati na rin ang pagpapalakas ng komunidad sa pamamagitan ng mga aktibidad, parada at iba pang programa na magbibigay diin sa kasaysayan at pagkakakilanlan ng lungsod. Hinihikayat ng pamahalaan lokal ang lahat ng residente at mga turista na makisaya sa selebrasyon at makibahagi sa iba't ibang gawain, mula sa mga tradisyonal na pagtatanghal hanggang sa mga modernong palabas na tiyak na mag-iiwan na masasayang alaala sa bawat kalahok. Dumako naman tayo sa lungsod ng Calamba Business One-Stop Shop. Muling binuksan, narito ulit ang nagbabalit ng tagapagbalita Nelson Dimapilis. Chris, maaari nang kumuha o mag-renew ng business permit sa Calamba ang mga negosyante sa pamamagitan ng Electronic Business One-Stop Shop o EBOS
o personal na mag-walk-in sa tanggapan o sa kanilang tanggapan sa Business Permit and Tricycle Franchising Office. Layunin ng IBOS na pabilisin, pasimplihin at gawing mas transparent ang proseso ng pagkuha ng pag-renew ng business permit. Kasabay nito, sinasagawa ang Business One-Stop Shop mula pa noong Enero 5 hanggang February 28 taong kasalukuyan upang mabawasan ang pila, sugpuin ang red tape at mas mapalapit ang serbisyo sa mga negosyante sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya. Sa ilalim ng IBOS, isinasagawa ang online filing, electronic assessment, digital payment at mabilis na paglabas ng business permit at sticker gamit ang sistemang file, pay at claim. Patuloy din ang site inspection kung saan kinakailangan upang matiyak ang pagsunod sa regulasyon. Ayon kay BPTFO Head Ms. Bernadette Opolencia, hinihikayat ang mga negosyante na gamitin ang IBOS para makatipid sa oras at gastos at tiyakin niyang handa ang tanggapan na mabigyan o maibigay ang gabay at suporta. Pinuri naman ng mga negosyante ang pamahalaang panlungsod sa pangunguna ni Mayor Ros Rizal sa mabilis at epesyenteng serbisyo, patunay na advokasya ng lungsod para sa tapat at makabagong pamahalaan. Nais din po natin na ipabatid sa ating pong mga negosyante na ang ating pong Business One-Stop Shop o ang pag-renew po ng business permit ng walang penalty, surcharge or interest ay mas pinalawig po natin pamamagitan po ng City Ordinance 884 na isinulong po at inaprobahan ng ating pong City Mayor Ros Rizal at ng Sangguniang Panglungsod. At ang ating pong Business One-Stop Shop ay nagsimula nito pong January 5 na tatagal po hanggang February 28, 2026. Para sa Sais Patrol, Nelson Iwapilis, ang kasandigan mo, ipagsabi. At yan ang mga naging detalye ng ating mga balitang binantayan dito sa Sais Patrol. Ako po, ang inyong tagapag-ulat, Chris Sanji, ang kasandigan nyo, ipagsabi. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Royal Cable, Bridging Communities and Connecting Businesses, Motor Central, Kaibigan Community, Royal Star, ang appliance store ng bayan, at Rabam Laguna Corporation. Moving up towards greater heights. Mapapalitan pa ba ang mga sira-sirang pera? Nginat-ngat nung aso yung pera. Pwede pa ba palitan? Sila ang aking pera, pero may security trade pa naman. Mapapalitan ba to? Pwede ba magpapalit ng mga sirang pera sa BSP? May mga perang sunog. Mapapalitan pa po ba to? BSP! BSP! BSP,
Bigyan ng sagot, please. Ang mga perang tulad nito, ito, at ito ay tinatawag na mga mutilated banknotes. Ang mga mutilated banknotes ay ang mga klase ng pera na sira-sira katulad ng nasunog, inanay, o nginat-ngat ng aso. May mga halaga pa ba ang mga perang ito? Alinsunod sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP Circular No. 829, Series of 2014, may 3 pamantayan o requirements ang Bangko Sentral upang ang mga sirang pera ay mapalitan. Ito ay ang 3 S: size, signature, at security thread. Simulan natin sa size. Ang size ay kailangang may natirang 60% o 60% ng nasirang pera. Pangalawa, signature. Ang signature ay kailangang may natirang alinmang portion o parte ng signature ng BSP Governor o ng President ng Pilipinas. At pangatlo ay ang security thread na kailangang nakikita sa sirang pera. Ano ba ang dapat gawin sa mga perang ito? Ito ay dapat dalhin sa pinakamalapit na otorisadong bangko at ang mga bangko ay dadalhin sa BSP upang masuri kung ito ay may halaga pa. Ang BSP ay magbibigay ng opisyal na resulta sa mga bangko matapos ang pagsusuri. Ang mga sira-sirang pera na may halaga pa ay idedeposito ng BSP sa account ng bangko upang ang kaukulang halaga ng pera ay maibalik sa kanilang kliyente. Ang mga pera namang hindi pumasa sa requirement o pamantayan at wala ng halaga ay ipagbibigay alam ng bangko sa kanilang kliyente batay sa resulta na inilabas ng BSP. Ang ating pera ay yaman ng ating bansa, kaya dapat natin itong ingatan. Paano nga ba gamitin ang torque wrench at cam chain sprocket holder? Itanong mo kay Kuya Nico. Kung paano gumamit ng torque wrench natin at saka ng special tools. Makikita nyo dito, meron din kaming libro. Napakita namin sa inyo na standard kami dito. Papakita dito na nandito yung Newton meter. Okay, ipakita na ng Newton meter. Base dito, 37 Newton meter. Okay, ito sir, special tools natin to. Pwede rin ito sa router holder. Pwede rin ito sa well. Ginagamit din natin to. So marami siyang purpose. Cam chain sprocket. Tatlo yung pwede nyo itong paggamitan. Papakita namin sa inyo kung paano to gamitin. So ito, nakaset na yung torque wrench natin na 37 Newton meter. So, pwede nating higpitan yung ating mga nut ng ating CVT like pulley and torque drive. Patulong na lang ako dyan. So ito na yung ano natin, kung paano siya higpitan. Kailangan natin gamitan ng torque wrench para may tamang higpit tayo. So once na tumunog na ang ating torque wrench,